Hello mga kamestro, good morning and welcome again to our channel. And it's Monday morning and first day of the week. So, papasok tayo ng opisina and kinukuha ko na lang yung opportunity na makapag-vlog every time na mag-drive ako dahil pagdating ko ng office, pag marami na akong ginagawa, wala na akong time mag-vlog. So, every time na lang ngayon na magbiyahe ako ay mag-vlog tayo. So bago ako umalis, naghalungkat muna ako ng aking comment section sa ating YouTube channel and naghanap ako ng magandang topic para mapag-usapan natin habang ako ay nasa kalsada. So yung isang magandang topic na nakita ko doon ay ang issue sa PTR or Professional Tax Receipt. So ano ba itong Professional Tax Receipt na binabanggit ko? So itong Professional Tax Receipt ay requirement sa lahat ng professionals sa practice ng kanilang profession. So walang exempted dito pagdating sa practice of profession. So even lawyers, engineers, architects, nurses, accountants, etc. So, required yan under Section 139, kung hindi ako magkakamali, ng Local Government Code that for a professional to engage in the practice of profession, they have to secure a professional tax or pay a professional tax of not more than 300 pesos. Ang wordings ng law ay not more than 300 pesos. But most of the local government unit ay nakafix ang kanilang paniningil sa 300 pesos. Okay lang yan. Mababa pa rin. Diba? And by that 300 naman, kung marami kang projects, barya lang sa iyong project. Maliban na lang kung hindi ka nagpa-practice and kumukuha ka pa rin ng iyong PTR. So, yung PTR na yan ay required every January na kailangan mong i-renew. So, nag-i-expire ang ating professional tax at the end of December 31. Kasi dapat January bago na yung ating professional tax. And pagka hindi ka nakakuha ng professional tax o hindi ka nakapagbayad ng professional tax, mayroon na yon surcharge, no? I think kung hindi ako magkakamali, I think 25%, no? Kung hindi ako magkakamali. But there is a surcharge pagka lumampas na yan ng January 31. So lahat ay kumukuha ng PTR or professional tax receipt. Ang binabayaran actually dyan ay professional tax. Yan ang tax nating mga professionals. Ang professional tax receipt is an evidence of payment of our professional tax. So, yun ha. Kasi yung palaging binabanggit ay kuha ko ng professional tax receipt. So hindi ka makakakuha ng professional tax receipt pag hindi ka nagbayad. Ang pinaka-main essence dyan is the payment of your professional tax of not more than 300 pesos. So, sinasabi ko nga, 300 ang sinisingil nila. And the receipt required is only evidence on that payment of professional tax. So, bakit ba kailangan natin ng professional tax? Usually, required yan sa ating batas dahil nga doon sa Section 139 ng Local Government Code that every professional engaged in the practice of profession should pay a professional tax, and that professional tax number shall be incorporated in all documents that you will be signing. So lahat ng dokumento, kahit nga letters, halimbawa, sumulat ka sa iyong kliyente, tapos nakalagay dyan sa pangalan mo sa ilalim, dapat nga nakalagay dyan yung iyong PRC number and then PTR number. Yung iba, pagka sumulat sa kanilang mga kliyente or nag-communicate, ipo sa social media. Actually, hindi naman natin kailangan ipo sa social media yung mga sulat natin sa kliyente. Tapos tinatakpan pa yung PRC number tsaka yung PTR number. Public yun. Public yun, hindi mo kailangan takpan.
Pagka ginamit ng iba naman yan, pwede mo silang kasuhan. No? But hindi yan kailangan takpan dahil nga yan ang proof para malaman ng karamihan at ma-check nila sa website halimbawa ng PRC or sa munisipyo na valid yung PTR mo or valid yung PRC number. So in all correspondences that a professional should execute, no, below his name or her name, nakalagay dapat dyan, halimbawa Juan de la Cruz, no, PRC number 012345, and then PTR number ganito, date issued. So yun dapat ang importanteng makita doon. Ibig sabihin, pag nakita yung iyong PRC number, you are a professional under the Professional Regulation Commission. And pag nakita doon yung PTR number, ibig sabihin, nakapagbayad ka or nakakuha ka ng PTR that you are now qualified to practice the profession kasi nagbayad ka ng tax mo for the whole year, no? Of not more than 300 pesos. So yun ang purpose ng ating PTR. In fact, yung PTR na yan, yun lang ang nire-require sa atin ng batas para makapag-practice tayo ng ating profession, no? Maliban dyan sa PTR, ang kailangan lang natin kunin ay ang BIR receipt natin. So, kailangan mo din mag-register sa Bureau of Internal Revenue and mag-apply ka, no, ng resibo. So, yun ang kailangan natin. And then, ang kadalasan, nagkakamali kasi sila pagdating dyan sa BIR. Ang pinifill up nila usually sa form, pag nag-apply ng registration, ay sole proprietorship. So, pag professional ka, hindi mo dapat i-check yung box dyan sa likod na sole proprietorship. Ang i-check mo dapat dyan ay practice of profession. No? May box dyan para sa practice of profession. Yun dapat ang iyong i-check, hindi yung sole proprietorship. No? So, yun. So, yun lang talaga ang kailangan natin. No? PTR and yung BIR registration natin and ang ating resibo na i-issue ng Bureau of Internal Revenue pag tayo ay registered na, no? Makakuha ka ng authority to print receipt. Then, talin mo yan sa authorized yung gumagawa ng mga resibo, no? And then, yun ay i-issue mo sa yung kliyente, no? In fact, under the local government code, hindi nga tayo kailangan kumuha ng business permit in the practice of profession. Meron ng kaso dyan doon sa Nueva Ecija. Ito yung dental clinic, no, na nirequire siya ng business permit. And then, sabi niya, practice of profession ito. And pinamuran siya ng korte. And sabi rin ng DILG, yes, practice of profession hindi kailangan ng business permit. Kasi nga, ang practice of profession is not a business, but it is really a profession or occupation. Okay, so ang majority kasi sa atin minsan, talagang kumukuha ng business permit, no? Kino-consider natin ang practice of profession as business, no? Marami pa nga dyan, pupunta pa ng DTI, no? Nagre-register ng ibang pangalan, no? Gumawa pa ng sarili ng business name, and then nag-practice ng profession. To tell you honestly, ang ating sariling pangalan lamang, no, halimbawa, ikaw si Juan de la Cruz, no, and nakapasa ka sa board exam bilang isang arkitekto o ano bang profesyon. Ang marireceive mong certificate sa PRC ay Juan de la Cruz. And doon sa certificate na ibibigay sa iyo ng PRC, no, nakalagay dyan na itong si Juan de la Cruz ay binibigyan ng karapatan, no, na ayon sa batas ng professional ng profesyon na ito na mag-practice ng profession. So, yun ang nakalagay doon sa certificate pag binasa mo. So, ibig sabihin, ang sarili mo lang pangalan na pwedeng mag-practice ng profession. Pag pumunta ka sa DTI at nag-register ka doon ng ibang pangalan, maliban doon sa pangalan mo na nakalagay sa PRC Certificate of Registration, illegal practitioner yon kahit ikaw pa yung sole proprietor ng company na yon, no? Kasi dalawang personality na yung nag-i-exist, yung natural person
at saka yung business name. No? Again, ang DTI hindi nagbibigay ng authority sa isang tao na mag-practice ng profession. No? Ang kinukuha mo sa DTI, ang sinisecure mo sa DTI, ang business name na wala nang pwedeng gumamit dyan. Pero kahit kumuha ka ng business name dyan, na iba doon sa iyong certificate of registration sa PRC, hindi yan allowed mag-practice ng profession. Kasi hindi yan nag-exam ang pangalan na yan. Ang nag-exam ang pangalan mo. Kaya nga ang binigyan ng PRC ng certificate of registration ay ang pangalan mo. Na ikaw yon. Ikaw ang pwedeng mag-practice ng profession. At ikaw lang ang pwedeng kumuha ng PTR. No? With that practice of profession. No? Kahit kumuha ka ng ibang pangalan yan sa DTI, subukan mo kumuha ng PTR kung mabibigyan ka ng munisipyo. Hindi ka bibigyan. No? Kasi pangalan mo lang. No? Ang hahanapin siya ng munisipyo ay ang iyong ID. So, required ba yan sa pag-process ng building permit? The answer is yes. No? Require yan kasi hinahanap yan. No? Pinifill up mo yan doon sa title block ng plano na ginagawa mo. At nakikita mo rin yun doon sa permit forms. No? Nakalagay din doon sa permit forms yung PTR number and yung date issued. No? So, ang isang question sa atin doon sa ating comment section, nag-process sila ng kanilang building permit na abutan yata noong January. So, na-expire. So, na-expire. Ngayon, nire-require sila ng building official na mag-reprint daw ng panibagong plano, no? At kumuha, no, ng bagong PTR at yun ang ilagay doon, no? So, sa tingin ko na parang napaka-impractical naman itong bagay na ito, no, na i-require mo na mag-reprint ng bago dahil ang PTR lang ang issue, no? Actually, ang pwede diyan, kung gusto ng building official, ibalik nila yung plano and pag may PTR ng bago ang isang professional, pwede naman yun i-delete lang, no, ng liquid eraser, no, or liquid tape, di ba? And then palitan yung PTR number at saka yung date issued and i-submit ulit ang plano kasama na yung photocopy na may perma niya sa likod, halimbawa dry seal, na ito na yung bago niyang professional tax receipt, evidence doon sa payment niya na kanyang bagong professional tax. No? Hindi na yan kailangan na ibalik mo yung luma at magpa-print ka talaga ng bago. No? Napaka-impractical naman yan para magpa-reprint ka ng bago. No? Magastos din sa papel. No? Noong unang panahon yan, wala pang computer. Kinokorek lang naman yan, yung mga revisions dyan or mga corrections dyan, kinokorek lang yan by handwriting. No? Ngayon kasi nag-uso na yung CAD. So, parang napaka-impractical naman. Pero pagdating doon sa PTR, dahil nag-expire ang PTR, kailangan mo talagang kumuha ng bago, no? Dahil na abutan ka ng January. No? Kasi nga requirements ng batas na every January, every year, ay nagbabago ang ating professional tax receipt number dahil bagong year na naman, bagong taon na naman na bayaran ng ating professional tax. Okay? So, i-comply natin yon, no? Otherwise, hindi yan ipaprocess ng building official kasi hindi ka allowed mag-practice ng profession pag ikaw ay hindi nagbayad ng iyong professional tax. Evidenced by the issuance of professional tax receipt from the province. Pero yung wording sa Section 139 ng Local Government Code is you can get that in a province kung saan sakop ang yung practice of profession or yung office. No? But you can use that nationwide na pag kumuha ka. Okay? So, thank you mga kamestro. And malapit na ako sa office. And tamang-tama lang itong ating pagtatapos ng ating vlog. And binabati ko yung lahat na mga kasamahan natin sa industriya. No, na congratulations at hanggang ngayon ay nananatili kayong tapat, no, sa practice ng ating profession. Maraming salamat. Maraming salamat, I mean, sa lahat. No? And good day to all, no, sa mga kaibigan din natin dyan. God bless.